Love Serye TV. Billionaire's Playful Engagement. Tunghay na po natin ang ikawalong bahagi. Pagkalabas ni JM ng opisina ni Louie ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. She dialed a number. Manang, ako to si Louie. May gusto lamang ho akong hingin na pabor sa inyo. Nagsalita ang nasa kabilang linya. Yes, tungkol kay Isa. Samahan niyo ho ako sa kanila. Yes, Manang. Bukas ho ipupunta ako dyan. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Louie. Kinabukasan madaling araw pa lamang ay nasa kalsada na si Louie patungong Ternate. Kailangan niyang kausapin ang tiyahin ni Isa. Iha, buksan mo yung pinto. Wika ni Letty na kasalukuyan nagluluto ng almusal. Si Isa ay maagang lumuwas patungong Maynila para sa interview nito sa isang kumpanya. Nay, si Manang Meli po. Anito sa ina bago pinapasok ang matanda at ang babaeng kasama nito. Pinatay muna ni Letty ang kalan bago hinarap si Manang Meli. Gayon na lamang ang pagkabiglang rumhistro sa mukha ni Letty pagkakita sa kasamang babae ni Manang Meli. Napalunok ito. Letty, kasama ko si Louie. Gusto ka raw niya makausap. Abay hindi ko alam na magkakilala pala kayo. Palatak ng matanda. Iha, tumao ka muna sa palengke. Wika nito sa anak. Akala ko ba ay hindi tayo magbubukas ngayon? Lakad na. Utos nito. Ilang sandali pa ay 3 na lamang sila doon. Panay ang buntong hininga nito. Si Louie ay kalmanteng nakaupo sa sofa. Si Manang Meli ay nakamata lamang sa 2 babae. Gusto niyo bang lumabas rin muna ako? Tanong ni Manang Meli. Waring nakakaramdam ng tensyon. Pinigilan ni Louie ang akmang pagtayo ng matanda. Bakit ka na pa rito? Tanong ni Letty. Gusto kitang makausap tungkol kay Isa. Sagot nito. Walang dapat pag-usapan. Tahimik na ang buhay ng pamangkin ko. Bahagyang tumaas ang boses nito. Louie started to cry. Si Manang Meli agad na inalo ito. Bagaman hindi nagtatanong ay nakabadha sa mukha nito ang pagkalito. Naging miserable ang buhay ng kapatid ko. Namatay ang itay namin nang malaman na niloko ng kapatid mo yung kapatid ko. Hindi niya nakayanan. Ang matinding kahihiyan na dinanas ng kapatid ko nang malaman itong buntis siya. Napamaang si Louie bago humingi ng tawad para doon. Napaismid si Letty. Noon pa man ay hiningi ko na sayo ng kapatawaran ng kasalanan ng kapatid ko sa kapatid mo. Nagpapasalamat ako sa iyo at hindi mo sinabi sa kapatid mo ang tungkol kay Isa. Wika nito. Isa iyong malaking kasalanan na dinala ko sa napakatagal na panahon. Malungkot na pahayag ni Louie. Makakaalis ka na. Pagtataboy ni Letty kay Louie. Pasensya na po Manang Meli. Paling nito sa matanda. Tumango lamang ito. Ipapagtapat ko kay Ronel ang tungkol kay Isa. Sasabihin ko nagkaroon siya ng anak kay Ori. Si Manang Meli nanlaki ang mga mata sa narinig. Si Letty naman ay namutla. Hindi mo. Please. Karapatan na mag-ama na magkakilala sila. Pag sumamo nito, karapatan na pareho nating inalis sa kanila. Nanghihinang naupo si Letty. Akala nito ay hindi na darating ang pagkakataon na maaaring magkita ang pamangkin at ang ama nito. Mariin nitong napapikit. Napakatagal na panahon na itinago niya sa pamangkin ng totoo. Napabuntong hininga si Letty. Marahil ay tama nga si Louie. Kailangan na nilang isiwalat ang katotohanan. Nasa Singapore si Ronel kasama si JM sa makalawa pambalik nila. Pagbibigay alam ni Louie kay Letty. Kay Ronel muna natin sabihin ang lahat. Sabay tayong haharap sa kanya bago kay Isa. Marahan tumango lamang si Letty. Para saan ang meeting na to, Mama? Tanong ni JM. Kahapon lamang sila dumating na magtiyuhin buhat sa Singapore. Bago sila umalis ay nagpasabi na ang kanyang mama na kailangan sila magkausap nito oras na makabalik sila ng tiyuhin. How's Laika? Sa halip ay tanong nito. She's doing well. Sa susunod na linggo ang balik niya. Naglalambing na ako daw ang sumundo sa kanya sa airport. Nakangiting sagot nito. Sumabay na sa kanila si Laika patungo sa Singapore. That's great. Wika naman ng mama niya. JM frowned when he noticed that his mother's hands were trembling. Are you alright? Have you seen your doctor? Nag-aalalang tanong ni JM sa ina. Wala akong sakit. Iyong nadatnan mo sa office noon ay noon lamang din nangyari sa akin.
Wala akong sakit sa puso, alam mo yan. Bakit nga ba ganun na lamang ang pamumutla ninyo? That day, tanong niya. That's exactly the reason kung bakit ko kayo gustong kausapin. Mama Louie answered. JM shrugged his shoulders. Bago naupo sa bakanting silya. Hihintayin pa nila ang tiyuhin bago sabihin ng ina ang dapat nitong sabihin. Am I late? Buhat sa pinto ay sumungaw si Ronel. I came on time, sagot ng kanyang mama. Napansin niya na tila nakaramdam ng tensyon ng kanyang mama. Ang tiyuhin ay pumasok ng silid at naupo ito kaharap ang kansilya. Habang ang kanyang mama ay kapansin-pansin na hindi mapakali sa kinatatayuan nito. Ano ba itong importanteng sasabihin mo at pati itong si JM ay naririto? Tanong ng tiyuhin. Ito man ay nagtataka sa bigla ang pagpapatawag ng meeting ng kanyang mama. Sa Singapore pa lamang ay pinag-uusapan na nila kung ano maaaring gustong sabihin ng Mama Louie sa kanila. Surely, hindi tungkol sa kumpanya ang pag-uusapan nila. Dahil kung tungkol doon ay sa opisina sila magmi-meeting kasama ang ilang executives. At wala sa study room na yoon. Kinuha ni Mama Louie ang bote ng alak. Nagsalin ito sa isang baso. Ilang sandali itong nanatiling tahimik na tila hinahamig ang sarili. Nagkatinginan silang magtiyuhin. From then, they thought that what Mama Louie will tell them was really serious and important. Louie, wika ni Ramel sa kanyang mama. Ilang minuto pang lumipas ay nanatiling walang kibo ang kanyang ina. Sa kapiglaan nilang dalawa, ay biglang umiyak si Mama Louie. Nag-aalalang nilapitan nila ito. Why? Panabay na tanong nila ng tiyuhin sa kanyang mama. Patuloy pa rin sa pag-alo rito. I'm really sorry, Ernel, for everything, Mama Louie said then. Wept again. I don't understand this. Naguguluhan sabi ng kanyang tiyuhin. I need to tell you something. That's why we're here. Dahil may sasabihin ka nga, hindi ba? Oh God. Muling palahon ng kanyang mama. Ano bang nangyayari sa'yo, Louie? May nararamdaman ka ba? Umiling ito, pero sige pa rin sa pag-iyak. Hinayaan na lamang nila muna ito. Hintayin lang natin siya. She's on his way. Siya ang magsasabi ng lahat. Lumuluhang sabi ng kanyang Mama Louie. Sino? Sasagot sana si Louie pero bumukas ang pinto. Niluwa niyon si Letty. Nangunot ang noo ni JM. Chang? Halos panabay na wika ng lalaki. Nel, kinakabahang wika ni Letty. Magkakilala kayo? Napapantastikuhan tanong ni JM sa tiyahin ni Isa. Anong ginagawa mo rito? Tanong naman ni Ronel. May sasabihin kami ni Louie. Sagot ni Letty. Importante. Dagdag pa nito. Kailan pa kayo naging magkakilala? Tanong ni Ronel sa kapatid. Wala siyang matandaan na ipinakilala niya ang kapatid sa pamilya ni Ori. Kaya takang-taka siya kung bakit magkakilala ang dalawa. Tungkol kay Isa. Si Louie na hindi makatingin ng diretsyo kay Ronel. Ano tungkol kay Isa? Biglang naalarman tanong naman ni JM. Si Isa ang dahilan kung bakit naabutan mo ako namumutla sa opisina noon. Sabi ni Louie sa anak. Why? When was this? Tanong naman ni Ronel. The day I interviewed Isa. Nakaalis ka na noon nang makita ko yung resume niya. Sagot ni Louie. Muli na naman sumungaw ang luha. What about Isa's resume? Ronel asked. Pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawang babae. Isa is Ori's daughter. Pahayag ni Louie. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Ronel bago tumingin kay Letty. Marahan tumango naman ang huli bilang pagkumpirma. Nag-asawa pala siya. Mahinang saad ni Ronel pagkatapos. Umiling si Letty. Nangunot ang noo ng lalaki. Bigla ang pagtahip ng dibdib. Kung hindi nagkaroon ng asawa si Ori, kaninong anak si Isa? Isa is your daughter. Mahinang usal ni Louie makalipas ang ilang sandali. What? Ronel frowned. She's your daughter. Umiiyak subalit nakangiting sabi ni Louie. Linawin mo yung sinasabi mo. Wika ng lalaki. Kasal ka na kay Beck noong malaman ni Ori nagdadalang tao siya. Si Letty ang nagsalita. Bakit? Bakit hindi niyo pinaalam sa akin? Naghihinanakit na tanong ni Ronel. Para ano pa? Kasal ka na kay Belle at masyado kang mahal ng kapatid ko para guluhin ang pagsasama ninyo. Si Letty ay hindi napigilan ng pagtulo ng luha nang maalala ang sinapit ng kapatid. I have a right to know. Garalgal ang boses ni Ronel. Patawarin mo ako.
Ani Louie na lumapit sa kapatid. When did you know about this? Ate, at paano kayo nagkakilala ni Letty? Bago kayo kinasal, isinamahan ko si Belle sa Nueva Ecija. What? Para makasiguro si Belle na hindi ka na maaagaw ni Ori sa kanya, pinuntahan niya si Ori para sabihin na buntis siya. Mapait nang umiti ito. Nandun ako na magpunta sila sa bahay. Iyon ang unang pagkikita namin ni Louie. Singit ni Letty. Kung alam mo lang kung ano ang pinagdaanan ng kapatid ko, na malaman niya na ikakasal ka na ay halos ayaw niya nang mabuhay pa. Sa'yo umikot ang mundo ni Ori. Pero hindi pa nakontento si Belle at pinamukha pa sa kapatid ko ang kasawian niya. Galit na dagdag ni Letty. Bakit mo hinayaan na pumunta doon si Belle? Pinigilan ko si Belle. Sinabi ko sa kanya na wala ng dahilan para magpunta siya roon. Pero mapilit siya. Marahil iramdam nito na threat si Ori sa pagsasama niyo. Sabi mo nga ikasal na kami ni Belle nang malaman ni Ori na buntis siya. Tumango naman ang huli. Paano nalaman ni Ate Louie ang patungkol sa pagbubuntis ni Ori? Hindi sinasadyang makita ko siya nang minsan lumuwas kami ni Ori ng Maynila. Kamamatay lamang ng inay namin ng mga panahon na yon. May nilalakad kami magkapatid sa Maynila. Mga 5 buwan na ang tiyan niya noon. Imagine my shock when I saw Ori and her situation. Malungkot na sabi ni Louie. Lalapitan ko sana sila para tanungin si Ori kung sino ang ama ng pinagbubuntis niya. Kahit nabuo sa isip ko na ikaw ang ama. Pero pinigilan ako ni Belle. Belle, bakit ba napapayag tayo ng walang kwentang babae na yon na manipulahin? Tiimbagang nasabi ni Nom. Si JM na nanatiling nakaupo at nakikinig ay hindi maiwasan ng mapailing. Ngayon ay alam niya na kung bakit hindi magkasundo ang tiyuhin at asawa nito. Kaya naman pala ganoon na lamang ang galit ng mga ito sa isa't isa. I wanted to tell you about Ori, pero nagbanta si Belle na may mangyayaring hindi maganda kay Ori at sa dinadala nito kapag sinabi ko sa iyo ang tungkol doon. Sabi ng kanyang mama. That time Belle was obsessed with you. She wanted you for herself. Alam kong hindi siya magdadalawang isip na totohanin ang banta sa mag-ina mo. Pinupuntahan ako ni Louie 1 linggo matapos ang hindi sinasadyang pagkikita namin sa Maynila. Pinakiusapan niya kung lumayo kaming magkapamilya. Galit na galit ako noon. Tahimik na nga kami. Ang kapatid ko pero gusto niya pa siyang palayuin. Mabuti ang intensyon ko sa inyo. Tumango si Letty. Alam na nito iyon. Nasabi na sa kanya ni Louie na gusto lamang nito na lumayo sila upang hindi magawa ni Belle na masama si Ori. May anak ako. Hagulhol naman ni Ronel. Hindi maiwasan ng 2 babae na mapaiyak na rin. Nasaan ang anak ko? Nasaan na mag-ina ko? Nabahira ng lungkot ang mukha ni Letty bago namatay si Ori sa panganganak kay Isa. Lalong nanangis ito. Ang kawawa kong anak. Sabay-sabay tayong haharap kay Isa. Wika ni Louie. Magkakilala na kayo mag-ama.